Hi, good evening mga friendship. Hello. Ah, friendship, pag-usapan natin yung yung sinabi nilang the big one earthquake. Yan daw ang kinakatakutan ng mga tao dito sa Metro Manila. Yung the big one in the Philippines. Pero friendship, huwag kayong matakot sa big one, sa earthquake dito sa Pilipinas, kasi kasi yan yung ibig sabihin parang parang nila si God, parang ibig sabihin ang mga tao muna ang nag-decide na mayroong lindol dito sa Pilipinas. Parang nilampasan pa nila si God na mayroong ganyan. Si God lang nakakaalam noon, mga friendship. Basta alam nyo, friendship, ang gawin lang natin yung para hindi tayo maapektuhan sa sa earthquake na sabi nila big one. Alam mo yung kailangan magtitiwala tayo sa Panginoon. Yung kailangan iwasan natin gumawa ng masama. Bawal tayong manakit sa kapwa, yung mainggit or mangamkam sa mga hindi atin, o makontento na lang tayo, friendship, sa kung anong meron tayo ngayon. Makakain lang tayo ng 3 beses sa isang araw, okay na yon, friendship. At saka kung may pira tayo, parang one day millionaire lang tayo. Hindi naman kailangan na marami tayong pera, basta makapag-survive lang tayo sa araw-araw. At saka healthy tayo, ibig sabihin yung makain natin yung pang healthy food. Ibig sabihin makakain tayo ng prutas, iba-ibang klaseng prutas, seasonal, kasi importante talaga yung prutas, friendship, sa katawan natin. Kasi yun lang yung mga halaman na yun na prutas, yan talaga yung binigay ni Lord sa atin. Ibig sabihin mga natural foods, yan ang yung binigay sa atin ni God para hindi tayo magkasakit. Oo, at saka root crops, yan. Tapos isa pa yung buko juice, yung pure. Oh, ibig sabihin, alam ko ang binibigyan niya ng may kapangyarihan ng na prutas na gumaling sa sakit, mag-cure ng mga sakit natin. Ang alam ko, nasa isip ko ay buko juice, yun. Kasi siya yung pinakamataas na halaman, na siya yung makatanggap ng blessing kagad pag nagbigay si Lord, yung buko. Kasi siya yung pinakamataas, siya yung pinaka-highest na na mag-cure sa sakit natin, yung buko juice. Siguro may kapangyarihan yung buko juice na gumaling sa ating katawan, na kung mayroon tayong mga bacteria sa katawan, mayroon tayong mga sakit-sakit sa loob ng katawan, siguro yun, buko juice siguro ang nasa isip ko lang yun. Kasi friendship, yung minsan araw-araw na ako uminom ng buko juice, 35 pesos yun.
35 dito sa Maynila. Yung buko juice, yung isang piraso, sinishare ko yun. Yung minsan yung inaanak ko doon kumakain sa bahay kasi squatter, magkalapit lang yung pintuan namin. So pag kumain ako, kasama na yung inaanak ko sa binyag. Nakikain sila sa akin kasi mag-isa lang ako sa squatter. Maliit lang yung bahay ko. Yan. Tapos takbo-takbo lang sila kasi mga bata pa naman sila, wala naman silang kaalam-alam sa sinasanay ko sila pagkain ng mga natural na prutas. Bumibili ako ng prutas kasi gusto ko yung mga inaanak ko sa binyag, tinuturuan ko kung gaano ka-importante kumain ng natural fruits. Yan ang tinuturo ko sa mga bata. Hindi yung mga chincheria, mga candy, bawal yun. Yan ang kung tayo, yung matured na ng isip natin, pwede natin ituro sa ating mga anak, mga friends, na mga bata na, uy, bawal yung kainin kasi yan, gawa sa pabrika yan, baka mayroong mga may mga yan, mga candy, di ba? Maraming namamatay sa mga candy na na ang bata pag once na kumain ng candy, hindi na siya gaganahan kumain ng kanin. Kaya dapat turuan natin ang mga anak ninyo na para may nalalaman sila. Yung inaanak ko, alam na niya, hindi na siya kumakain ng candy. Tsaka yung friendship. Siyempre yung sinasabi kong lindol, siyempre wag natin pangunahan ang Panginoon. Wag natin pangunahan ang Panginoon na, uy, baka yung lindol, mga Ang sa atin lang, kailangan heart to heart tayo, friendship. Kailangan naramdaman natin sa puso natin yung Panginoon. Alam mo naman yung Panginoon, bakit mag heart to heart tayo sa Panginoon? Kasi siya, pag naramdaman mo yung heart to heart sa kay God, parang hindi kanya pabayaan. Ibig sabihin, heart to heart, huwag ka talaga gumawa ng masama sa kapwa. Ibig sabihin, huwag kang manglalamang sa kapwa, at saka yung huwag tayo mainggit sa iba. Tapos yun, ibig sabihin, kung anong meron tayo, yun lang, nakontento na tayo. Tapos umiwas tayo sa bisyo. Alam mo naman yung bisyo na nakakasama yan sa sarili natin, nakakasira sa sarili natin, yung mga friendship, yung dangal natin, ipagpalit natin sa masama. Pangit yun kasi anong tingin nila sa atin? Wala tayong isip. May talino tayo, binigay ni God para gamitin natin, para hindi tayo gumawa ng masama. Ganun yun. Pinagmamanage si God. Binigyan tayo ng sariling pag-iisip para i-manage natin sa kabutihan. Huwag natin gagawing Tingnan mo yung ibang tao, akala nila yung droga, gumagamit sila ng droga para masisira sila. Yun. Habang tumitikim sila ng ganyan, ulit-ulitin nila yun hanggang masisira sila. Kaya wag mo talaga tikman yung ganyan, prinsip. Talagang iwasan mo lahat ng mga bisyo, kasi pag once na masira ka sa bisyo, sira na yung karangalan mo sa lahat ng tao. Yung ganon, friendship. Ibig sabihin, kung yung pagkatao mo, yung simula bata hanggang pagtanda, dapat stick ka na maging good character ka.
Kasi mahirap yung yung nakapanakit sa tayo sa kapwa, nanglalamang tayo sa kapwa, nainggit tayo, pumapatay ng tao. Kailangan iwasan natin yung ganyan, friendship. Maraming salamat. Bye-bye. Alam na ninyo mga friendship yung sinasabi ko. Kasi ako talaga hindi ako matalino. Lang talaga. Tama-tama lang yung kaalaman ko. Pero nagsikap ako para kailangan malalaman ko lahat yung kung anong patakaran ng ang buhay ng isang tao. Kailangan heart to heart ka talaga kay God. Huwag mo pangunahan ang God kung ibig sabihin yung ating pinangunahan si God na mayroong mga kalamidad, mga ganyan-ganyan, pinapangunahan nila si God. Hindi ganun si God, kasi si God yung tagaligtas natin. Si God naman hindi yan umaano ng gumagawa ng para ikapapahamak sa mga tao. Hindi yan sa kanya. Oo. Thank you guys, mga friendship. Pinaalala ko lang sa inyo, friendship, kung paano mamuhay ng marangal dito sa mundo. Ayan. Bye-bye.